Binenta ang katawan sa Amerikano. Dear RATV Inspiring Stories, magandang araw po sa inyo. Ako po si Emily at nais kong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Isang kwentong puno ng pagsubok, pagkakamali at pag-asang muling isinilang. Lumaki po akong simple kasama ang aking ama na si Mang Ruben, isang tricycle driver na siyang nagtaguyod sa akin matapos kaming iwan ng aking ina. Tahimik ang aming buhay, sapat lang para makaraos. Hanggang isang gabi, bigla na lamang bumagsak si Papa sa kalsada. Inatake siya sa puso at dinala sa ospital. Doon ko unang naramdaman ang takot na baka mawala na ang nag-iisang taong meron ako. Araw-araw lumalaki ang bayarin sa ospital. Lumapit ako sa mga kamag-anak, ngunit lahat ay may kanya-kanyang dahilan. Walang sino man ang gustong magbigay ng tulong. Ang matalik kong kaibigan na si Joy, ang nag-alaga sa akin sa mga gabing halos hindi na ako makatulog sa kakaisip. Siya ang unang nakakaalam ng aking mga luha at sakit. Isang araw may nakilala akong Amerikanong lalaki na si Michael, isang negosyanteng pansamantalang naninirahan sa aming lugar. Mabait siya, mahinahon magsalita, at tila may malasakit. Ngunit dumating ang sandaling inalok niya ako ng pera. Malaki, sapat para sa operasyon ng aking ama. Kapalit ng isang bagay na alam kong babago sa akin magpakailanman. Nilabanan ko ang sarili ko. Ngunit sa bawat tunog ng monitor ng ospital, sa bawat hingang pilit hinahabol ni Papa, unti-unting gumuho ang aking paninindigan. Wala akong choice, wala akong magawa, wala akong malapitan. Kaya naman, tinanggap ko ang alok. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong ibang makita pang paraan. Akala ko doon na magtatapos ang lahat. Ngunit dito pumasok ang unang twist ng aking buhay. Nalaman ni Michael ang tunay kong dahilan. Sa halip na hamakin ako, tinulungan niya akong makahanap ng legal na paraan para maituloy ang gamutan ni Papa. Ibinigay niya ang pera hindi bilang kapalit ng aking katawan, kundi bilang tulong. Dahil sabi niya, ang sakripisyo mo ay hindi dapat ikapahamak ng kaluluwa mo. Ngunit hindi roon nagtapos ang pagsubok. Kumalat ang tsismis sa aming barangay. Ako'y hinusgahan. Maging si Aling Nena, kapitbahay naming dati mabait, ay tinalikuran ako. Tanging si Joy ang nanatili at naniwala. Isang gabi nagising si Papa mula sa pagkakakoma. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang tanong. Anak, wala tayong pera, wala tayong ipon. Paano at bakit ako nandito sa ospital? Paano ka nakakuha ng pera para magamit dito? Anong kapalit ng paggaling ko? Wala akong nasagot. Natahimik. Ako, ilang segundo pa ang lumipas. Doon na ako tuluyang napaiyak. Inamin ko ang lahat. Akala ko'y mawawala ang respeto niya sa akin. Ngunit mahigpit niya akong hinawakan at sinabi, Anak, hindi kita pinalaki para maging perpekto. Pinalaki kita para magmahal. At iyon ang ginawa mo. Alam kong sa mga salitang yun ay may masakit sa damdamin ng aking ama ang malaman ang katotohanan. Pero nang ibabaw ang pagmamahal niya para sa akin. Makalipas ang ilang buwan, gumaling si Papa. Ako naman ay nagpasiyang magsimula muli. Tinulungan ako ni Michael na makapasok sa isang scholarship program. Ngayon, ako ay nagsasanay bilang caregiver upang alagaan ang iba, tulad ng pag-aalaga ko noon sa aking ama. Ang mga taong humusga sa akin noon, ngayon ay lumalapit upang humingi ng tawad. Ngunit mas pinili kong patawarin sila dahil ang galit ay isa pang uri ng pagkakakulong. Isinusulat ko po ang kwentong ito, hindi upang linisin ang aking pangalan, kundi upang ipaalala na bago tayo humusga, alamin muna natin ang buong kwento. Dahil minsan, ang pinakamabigat na kasalanan sa mata ng mundo ay ang pinakadakilang sakripisyo sa puso ng isang anak.
Akala ko po, nang gumaling ang aking ama na si Mang Ruben, ay tapos na ang lahat. Akala ko, sapat na ang bagong simula upang mabura ang sakit ng nakaraan. Ngunit may mga sugat palang hindi nakikita at mas matagal maghilom. Habang nag-aaral ako bilang caregiver, gabi-gabi pa rin akong binabangungot. Ang mga bulong ng panghuhusga, ang mga matang tila hinuhubaran ako ng dangal. Kahit wala na sa paligid ang mga tsismosa, dala-dala ko pa rin sila sa loob ng aking isipan. Isang araw, may dumating na bagong pasyente sa training center. Isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Carter. Tahimik siya, ngunit mapagmasid. Ako ang naitalaga sa kanya. Hindi ko alam, siya pala ang magiging susi sa isa pang pagsubok ng aking buhay. Isang gabi, habang pinupunasan ko ang kanyang mga kamay, bigla niyang sinabi, "Hindi ka masamang babae, Emily. May mata ako para sa mga taong sugatan." Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nabasa ang katahimikan ko. Doon ko unang inilabas ang matagal kong kinikimkim. Sa kanya ko nasabi ang lahat. Ang sakripisyo, ang kahihiyan, ang takot, na baka habang buhay na lang akong ikulong ng aking nakaraan. Ngunit dumating ang isa pang hindi inaasahan sa buhay ko. Si Joy, ang kaibigan kong laging nasa tabi ko, ay biglang nawala. Hindi na siya pumapasok sa trabaho. Hindi sumasagot sa tawag. Hanggang isang araw nalaman ko ang katotohanan. Siya pala ang nagsimulang magkalat ng kwento tungkol sa akin. Hindi dahil galit siya, kundi dahil naiinggit. Naiinggit siya na ako ang nakaahon, habang siya ay naiwan. Mas masakit pala kapag ang sugat ay galing sa taong pinagkatiwalaan mo. Gusto kong magalit, gusto kong lumaban. Ngunit naalala ko ang sinabi ng aking ama. "Anak, hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. May laban na kailangang palayain." Pinili kong patawarin si Joy, kahit hindi niya ito hiningi. Samantala si Mrs. Carter ay pumanaw makalipas ang ilang linggo. Ngunit bago siya mawala, iniabot niya sa akin ang isang liham. Sa loob noon ay isang rekomendasyon at maliit na pondo para sa aking pag-aaral. Isa pala siyang dating volunteer sa isang international foundation. Mapagbiro talaga ang kapalaran. Hindi lang pala ako iniligtas ng aking sakripisyo. Ginawa pala itong daan upang mailigtas ko rin ang aking sarili. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang aking layunin. Hindi ko na ikinahihiya ang aking nakaraan. Bitbit ko ito, hindi bilang mantsa, kundi bilang patunay na kahit gaano kakalugmok, may pagkakataon pa ring bumangon. Habang tinutuloy ko ang aking training bilang caregiver, unti-unti kong natutunan kung paano alagaan ang iba nang hindi sinasaktan ng sarili ko. Ngunit isang araw, may dumating na liham na muling yumanig sa aking mundo. Ito ay mula sa isang babaeng nagngangalang Maria Flores, isang social worker, isang pangalan na wala namang espesyal. Hanggang mabasa ko ang laman ng sulat. Siya raw ang huling taong kasamang aking ina bago ito tuluyang nawala sa aming buhay. Matagal ko nang tinanggap na iniwan kami ng aking ina. Iyon ang kwentong kinalakihan ko. Iyon ang kwentong paulit-ulit na sinabi sa akin ng mundo. Ngunit ayon sa liham, hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Nakipagkita ako kay Maria. Doon ko nalaman ang katotohanan. Ang aking ina ay biktima rin ng kahirapan at maling desisyon. Hindi niya kami iniwan dahil ayaw niya, kundi dahil wala na siyang lakas para manatili. Pinili niyang lumayo upang iligtas kami sa isang buhay na mas malala pa sa sinapit ko. Ang mga desisyong kinamuhian ko noon ay mga desisyong kahawig ng mga ginawa ko para sa aking ama. Bigla kong naunawaan. Ang sakit ay minamana kapag hindi ito nauunawaan. Samantala, muling bumalik sa aking buhay si Joy. Payat, pagod at puno ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad. Hindi para linisin ang kanyang pangalan, kundi dahil tuluyan na raw siyang nilamon ng inggit at galit. Sa pagkakataong ito,
pinili kong makinig. Hindi para bumalik sa dati, kundi para tuluyang isara ang sugat. Ang huling pagsubok ay dumating nang muling maospital ang aking ama. Sa pagkakataong ito, ako na ang may kaalaman. Ako na ang may lakas ng loob. Hawak ko ang kanyang kamay at hindi na ako nanginginig. At doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para maging karapat-dapat sa magandang bukas. Ngayon, nangangarap akong magtayo ng maliit na foundation para sa mga babaeng napipilitang pumili sa pagitan ng dangal at pagmamahal sa pamilya. Dahil may mga desisyong hindi tama, pero may mga pusong tapat. Matapos kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa aking ina, tila may mabigat na tanikala ang unti-unting natanggal sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi na galit ang naramdaman ko, kundi pag-unawa. Naintindihan ko na hindi lahat ng umaalis ay duwag. Ang iba, nauubusan lang talaga ng lakas. Sinimulan kong tuparin ang pangarap kong foundation. Maliit lang sa umpisa. Isang silid, ilang kama, at kaunting donasyon. Tinulungan ako ng ilang taong minsang humusga sa akin. Tahimik silang lumapit, dala ang hiya at pagnanais na makabawi. Tinanggap ko sila, hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil pinili kong maghilom. Isang araw, may dumating na babaeng halos kapareho ko noon. Takot, desperado, at handang isuko ang sarili para sa pamilya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, "Hindi kita ililigtas sa pamamagitan ng paghusga. Ililigtas kita sa pamamagitan ng pag-unawa." Doon ko napagtanto, hindi na sayang ang aking sakit. Ginawa pala itong tulay para sa iba. Dumating ang araw na tuluyan ng namaalam ang aking ama. Hindi na ako umiiyak sa takot. Umiiyak ako sa pasasalamat. Hinawakan ko ang kanyang kamay hanggang sa huli. At sa mahinang tinig ay sinabi niya, "Anak, ipinagmamalaki kita. Nabuhay kang may malasakit." Sa kanyang pagpanaw, akala ko'y babalik ang dilim. Ngunit mali ako. Dahil sa bawat babaeng natutulungan ko, sa bawat pamilyang muling nagkakaroon ng pag-asa, naroon ang alaala niya, buhay, malinaw at payapa. Ngayon, hindi na ako takot sa mga salitang ibinato sa akin noon. Hindi na ako natitinag ng mga matang mapanghusga dahil alam ko na kung sino ako. Isa akong anak na nagmahal. Isang babaeng nagkamali. Isang taong piniling bumangon. Isinusulat ko po ang liham na ito hindi para purihin ang sarili ko, kundi para ipaalala na kahit gaano kabigat ang desisyong nagawa mo noon, may pagkakataon ka pa ring pumili ng kabutihan ngayon. Maraming salamat po kung liham ko man ang inyong mapili. Lubos na gumagalang, Emily.